Ang mga sakripisyo ng mga magulang ay tumatatak sa isip at nagmamarka sa puso ng kanyang mga anak. Pa, bakit mag-isa ka lang dyan? Kaya naman isang anak ang humingi ng tulong hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa ikabubuti ng kanyang tatay na nooy walang inuna kundi ang kapakanan ng kanilang pamilya. Nalulungkot po na naiiyak. Kahit gusto kong tulungan talaga, wala. Kahit po nasa malapit po talaga, hindi niya po maaninag. Yung apo niya parang lalapit po, hindi niya makilala ganun. Kapag may pepermahan po siya na kailangan permahan, kami na po yung pumeperma sa mga pepermahan niya. Mahigit isang taon nang hindi nakakapaghanap buhay si Tatay Ireneo dahil sa paglabo ng mga mata na dulot ng katarata. Naghahanap buhay po siya dati. Farmers lang po siya ng mga mais po. Ganun. May nakapansin po sa kanya na sabi po na nagkukulay puti na po yung parang mata niya po, ganun po. Tapos parang nabalutan po siya ng puti. Ang akala ng kanyang pamilyang simpleng pagkakamali-mali ng kanilang ama ay sintomas na pala ng lumalalang kondisyon nito sa mata. Nang makumbinsi nila itong magpatingin sa doktor, ay nanghina sila sa balitang kailangan itong magpa-opera at lalo silang nanlumo nang sabihin ang kakailanganing halaga para sa operasyon nito. Kakayanin kaya ni Papa yung operation niya. Sa tulong ng kapatid na nasa ibang bansa at sa mga ipinautang ng mga taong nagmamalasakit, ay nairaos nila Jopay ang operasyon ng kanyang ama. Nong magandang hapon po. Pwede po bang umutang ng pera sa inyo? Para saan? May sakit po si Papa, may katarata po siya. Pero hindi ito ganap na nakapagpagaling dahil kinulang sa budget para sa salamin na pamproteksyon sa mata at sa mga gamot na kailangan itong inumin. Nagkautang-utang din po kami dahil po dun sa mata po niya. Gusto ko man pong tumulong sa kanila pero wala pa naman po kung sapat na trabaho. Talagang umaasa lang po kami sa ate naming nasa ibang bansa. Pero di pa rin po sapat kasi may mga anak po siyang dalawa. Gusto niya nang magpasalamin po talaga, tas yun opera po. Maraming salamat po, Gobernador Ramon Rico Ditoy. Ano yung pinapanood mo, anak? Dergob po, ma. Okay yan, Nang nalaman ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III ang paghingi ng tulong ni Jopay, ay agad niyang inutusan ang kanyang mga staff para makipag-ugnayan sa isang ophthalmologist para matulungan si Jopay at ang kanyang ama. Naoperahan po siya ng cataract, both eyes na po niya, noong 2025. So hindi naman po nila alam kung ano yung exact na dates. Anyway, both eyes po naoperahan ng katarata at saka yung pugitan ng mata. Si tatay pumunta dito hoping na pwede siyang magpagawa ng salamin. Pero tinignan ko, hindi siya candidate na magpagawa ng salamin talaga. Ayon sa doktor na sumuri kay Tatay Ireneo, ay umulit ang pugitas sa mata o pterygium ng tatay ni Jopay at kakailanganin itong muling kuskusin at tanggalin para bumuti muli ang paningin nito. So yung mata ni tatay, so yung left eye niya 2020, yung right eye niya 2032. However, sa 2032, medyo kalat. So hindi pa rin clear. Parang hindi pa rin happy ang pasyente. Kasi meron siyang pterygium, may pugita yung mata niya na umulit. Yun yung tinatawag natin na recurrent pterygium. So yun yung one of the reasons na hindi natin pwedeng i-recommenda ang salamin. Sa tulong ng mga gamot at regular na check-up, may pag-asa ng muling luminaw ang paningin ni Tatay Ireneo. Salamat, Gob, Monmon, Jeko, Tatal. Masalamat ako na-operan yung mata ko. Ulit, salamat. Mabigyan mo ako ng salamin. Salamat po. Sobra akong saya. Maraming salamat po, Gov. Ramon Mongico III. Dahil po, natupad na po ang aking wish na mapa-opera at mapasalamin ang aking papa. Ang kwento ni Jopay at ni Tatay Ireneo ay paalala na ang mga sakripisyo ng mga magulang ay hindi nakakalimutan ng mga anak. At kapag dumating ang panahon na sila naman ang nangangailangan, may mga anak na buong pusong gagawa ng paraan upang muling makita ng kanilang mga magulang ang liwanag, hindi lamang sa paningin, kundi sa buhay.